Sa nakaambang na malakihang giyera ngayon sa pagitan ng Iran at Israel dahil sa pagpaslang sa mataas na opisyal ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa loob ng Iran, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili, sino nga ba si Haniyeh at bakit napakalaki ang impact ng kanyang pagkamatay na lubos na ikinagalit ng Iran sa puntong gusto nitong giyerahin muli ang Israel? Paano isinagawa ng Israel at Mossad ang malupit na pag-target sa kanya sa pusod mismo ng Iran sa kabila ng matinding seguridad na pinapatupad sa paligid at loob ng gusali na kanyang tinutuluyan? At sino pa ang mga leader ng Hamas na natitira na nasa radar na rin ng Mossad at panahon na lang ang bibilangin? At sila naman ang magiging laman ng mga balita na biglang sinundo ni kamatayan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Hamas o Harakat al-Muqawama al-Islamiyah, isang armadong grupo na nagmula sa Palestine na tinanghal ng Amerika at European Union bilang mga terorista dahil sa mga karumal-dumal na krimeng ginawa nito sa kalaban nilang bansa, ang Israel. Ang bandidong grupo ay may layuning pagbayari ng Israel dahil din umano sa mga krimen nito laban sa mga Palestino at sa mga Muslim, at lalo na ang pananakop ng mga Hudyo o ang mga Jewish people sa West Bank, isang teritoryong matagal nang inaangkin ng Palestine. Kabilang sa grupong ito si Ismail Haniyeh, isa sa pinakamatataas na opisyal ng Hamas at isa rin sa mga kinikilalang pinuno sa pakikipaglaban ng mga Palestino laban sa Israel. Isang araw, October 7, 2023, gumawa ng isang madugo at makapaminsalang pag-atake ang Hamas sa loob ng Israel. Agad-agad, mahigit 1,000 mga Israelis ang nasawi dahil sa hindi inaasahang pag-aamok ng Hamas. Maliban sa walang awang pagpaslang, maraming mga karumal-dumal at kagimbal-gimbal ng krimen ang ginawa ng Hamas sa mga mamamayan ng Israel at ang pagdukot sa daan-daang katao, matanda man o bata, lalaki o babae, ay hindi pinatawad ng Hamas. Ang ataking ito ay naging hudyat ng pagdeklara ng Israel ng isang all-out war laban sa Hamas na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos sa Gaza. Nangako rin ng Israel na gagawin nila ang lahat upang matodas ang lahat ng nasa likod ng mga pag-ataking ito, kabilang na si Ismail Haniyeh at iba pang malalaking pinuno ng Hamas. Sino nga ba si Haniyeh? Simula noong 2017 nang pangalanan siya bilang Bureau Chief ng Hamas, si Ismail Haniyeh na di umano ang naging utak ng mga sumunod na aksyon ng grupo at sa kanya kumukuha ng go signal ang pinuno ng Hamas sa Gaza na si Yahya Sinwar. Sa unang tingin, magmumukhang isang makatwirang pinuno si Haniyeh, ngunit marami ang nagsasabi na nilulustay lamang nito ang $1 billion na pera mula sa mga international donations na para sana sa mga tao sa Gaza upang gamitin sa mga magagara nitong tahanan at vacation houses sa iba't ibang bansa. Ilang taon na ring naging ginatawan ng Hamas si Ismail Haniyeh sa aspeto ng diplomasya at international affairs habang nakabase sa Qatar at nakatira sa isang marangyang tahanan. Subalit para sa Israel at Amerika, si Haniyeh at ang Hamas ay mga salot sa Middle East dahil sa kanilang ginagawang terorismo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kahit nasa malayong dako ng mundo si Ismail Haniyeh, malayo mula sa gulo ng Gaza, di umano ay ito ang isa sa mga nagpasimuno sa madugong ginawa ng Hamas noong October 7. Kaya naman una ito sa listahan ng Mossad sa mga taong sinasabi nilang hahantingin kahit saan man dako ng mundo magtago. At bumungad nga ang balita noong July 31, 2024 nang naiulat na inassassinate ang political leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa pusod mismo ng Iran. Ngunit paano nga ba naitumba ng Israel ang pinakamalaking leader ng Hamas? Hindi na nga inabutan ng buwan ng Agosto si Haniyeh matapos siyang mapatay habang nasa Tehran, Iran upang dumalo sa panunumpa ng bagong presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Ang tunay na dahilan ng pagkasawi ni Ismail Haniyeh ay walang iba kundi ang Israel at ang pambato nitong intelligence agency na Mossad. Bagamat kahit hindi na direktang aminin, alam na nakakarami na sila lang ang may motibo at kakayahang wakasan ang buhay ng leader ng Hamas. Para sa Mossad at Israel, ang pagkasawi ni Haniyeh ay hustisya para sa mga nasawi nilang mamamayan, mapasibilyan man o sundalo. Kasaysayan na mismo ang makakapagsabi kung gaano kalupit ang Mossad pagdating sa paghahunting at pagpapatahimik sa sinumang kalaban ng Israel, at ang nakakakilabot na intelligence agency ng Israel ang tinuturong nasa likod ng pag-a-assassinate kay Haniyeh. Matapos aprubahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang misyon na tapusin na ang political leader ng Hamas, agad isinagawa ng Mossad ang plano. Noong una, akala ng Iran ay isang missile ang pinakawalan mula sa isang Israeli stealth bomber plane ang tumapos sa buhay ng Hamas leader. Isa pang anggulo na matunog kasabay nito na galing di umano ang missile sa malapit na gusali
At nang makumpirma ang presensya ni Haniyeh sa loob ng kanyang tinitirhan, ay agad itong pinakawalan gamit ang isang remote control device. Ngunit ito ay binawi rin ng pamunuan ng Iran nang lumabas ang mga impormante kasabay ang resulta din ng kanilang masusing investigasyon. Sa kanilang mga nakalap na impormasyon, alam na di umano ng Mossad sa pamamagitan ng mga binayaran nilang Iranian insiders. Ilang buwan pa lamang ang nakaraan na plano ni Haniyeh na dumalo sa paparating na inauguration ceremony ng bagong halal na Iranian president na si Masoud Pezeshkian. At sa paraang Mossad lamang ang eksaktong nakakaalam na pinpoint nila kung saang eksaktong kwarto mananatili si Haniyeh sa kanyang pagbisita sa Iran. Kaya 2 buwan pa lang bago ang assassination ay nagtanim na ang Mossad ng bomba sa nasabing kwarto. Di umano, ang bomba ay napaka-high-tech dahil kinokontrol pa ito ng Artificial Intelligence o AI sakaling pumalya ang remote control na siyang magde-detonate sa naturang bomba. Martes ng gabi, July 30, 2024, napag-alaman ng Mossad na nasa loob na nga ng nasabing kwarto si Haniyeh. Gamit ang isang remote control device, pinasabog agad ng Mossad ang lugar dahil ano pang agad masawi si Haniyeh at isang bodyguard nito. Buong akala ng mga tao sa paligid at ng gobyerno ng Iran ay naglungsad ng airstrike ang Israel. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Rear Admiral Daniel Hagari. Tikom naman ang bibig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tungkol dito, maging ang pinuno ng Mossad na si David Barnea ay walang binigay na statement. Inakala ng Hamas ay ligtas si Haniyeh sa kamay ng kanilang kaalyadong Iran. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay minamasdan na pala ng Mossad ang bawat kilos ng kanilang leader. Kahit pa nasa sentro ito ng Iran, kahit na sobrang lapit ito sa kinaroroonan ng Iranian President at Islamic Supreme Leader, hindi pa rin nagdalawang isip ang Mossad na paslangin si Haniyeh gamit ang makabagong teknolohiya. Natagpuan ng walang buhay si Haniyeh noong July 30 ng gabi, ngunit lumabas lamang ito sa mga balita kinaumagahan. Noong 2003 ay tinangka na rin ng Israel na patayin si Haniyeh, ngunit napakaswerte nito at nakaligtas pa mula sa isang airstrike ng Mossad. Subalit sa pagkakataong ito ay tila sinigurado na ng Mossad na hindi na siya makakalusot pa. Isa pang Hamas leader na si Khalil Al-Haya ay nakatira din sa nasabing gusali nung panahong yon, ngunit ito ay ligtas. Malinaw na si Haniyeh talaga ang target ng Mossad dahil ang kwarto lamang ni Haniyeh ang nasira sa nasabing pagsabog. Patunay na well-planned at precise ang pagtanim ng bomba. Dahil dito, kaagad nagsagawa ng investigasyon ng Iranian government. Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga ay dinakip ng mga pulis ang mahigit sa 2 dosenang mga hinihinalang espiya ng Mossad na umano'y nakipagtulungan sa ahensya upang maisagawa ang assassination. Kabilang na sa mga nadakip ay mga sundalo, intelligence officers at pati na rin mga empleyado ng tinutuluyang gusali ni Haniyeh. Ngunit kahit pa man mahuli nila ang tunay na salarin, ito ay maituturing na isang napakalaking kahihiyan at sampal sa mukha para sa seguridad ng Iran na makalusot ang gantong klaseng assassination sa isang napaka-importanting tao sa pusod mismo ng kanilang capital city na Tehran. Ang matagumpay na assassination kay Ismail Haniyeh noong Hulyo ay isa lamang sa mga magpapatunay kung gaano kagaling at kaepektibo ang mga secret agents ng Mossad. Simula noong 1949, naging malaking bahagi na ang Mossad sa napakaraming misyon upang sugpuin ang mga kalaban ng Israel. Kahit sa ang sulok pa magtago, kahit sa butas pa ng karayom, ay siguradong sinusundan at matutunto nila ang kanilang mga target. Isang halimbawa nito ay ang paglungsad ng Mossad sa isang misyon na kung tawagin ay Wrath of God noong 1972. Muling bumalik ang Olympic Games sa Germany noong taong yon, makalipas ang halos 4 na dekada. Maaalalang may mapait na kasaysayan ng mga Hudyo sa kamay ng mga Nazi noong kasagsagan ng World War II. Ngunit dahil sa pagbabago ng panahon, naging mapayapa na ang pagsali ng mga Hudyo sa Munich Olympics na ginanap sa Germany hanggang isang araw ay bigla na lang pinaslang ng mga Palestinong terorista ang 11 atleta mula sa Israel. Dahil sa masalimuot na pangyayari, agad nagsagawa ang Mossad ng isang misyon, ang Wrath of God, upang hanapin ang mga terorista mula sa Palestine. Di kalaunan ay natagpuan ng Mossad ang mga nasa likod ng terrorist attack sa Germany sa isang syudad sa Lebanon. Dahil sa kanilang mga highly trained na secret agents, tagumpay nilang napaslang ang mga nagpasimuno sa Munich Massacre. Malaking bonus din na napasabog nila ang isang compound na tinitirhan ng 35 miyembro ng teroristang grupo na Popular Front for the Liberation of Palestine, kung saan ang mga miyembro nito ay sinasabing bahagi sa pagpaplano ng naturang krimen. Maliban kay Haniyeh ay marami na ring ibang malalaking pangalan ang naitumba ng Mossad at karamihan rito ay mga dating pinuno ng Hamas. Isa sa pinaka hindi malilimutang assassination na ginawa ng Mossad ay ang pagpaslang sa tinaguriang engineer ng Hamas na si Yahya Ayash.
Dahil sa kanyang angking talento sa siyensya, nakaimbento siya ng samut-saring klase ng bomba at armas para sa Hamas. Dahil sa kanyang mga makabagong teknolohiya, lalong lumakas ang puwersa ng grupo sa digmaan laban sa Israel. Dahil dito, walang ibang inisip ang Mossad kundi ang maghanap ng paraan upang mabura si Ayash sa mundo. Mahirap malapitan si Ayash dahil palagi ito nagtatago sa compound ng Hamas. Ngunit nakahanap pa rin ng paraan ng Mossad upang wakasan ang buhay ni Ayash nang walang ibang nadadamay na tao gamit ang bomba na nakapaloob sa isang telepono. Gamit ang bomba na nakapaloob sa isang cellphone. Ang tanging pinagkakatiwalaan lamang ni Ayash ay ang kanyang malapit na kaibigan. Dito na nakita ng Mossad ang isang malaking oportunidad at nakagawa ng paraan upang madala ng nasabing kaibigan ang ginawa nilang cellphone bomb. Sa sandaling hawakan ni Ayash ang cellphone, agad itong pinasabog ng Mossad at sa isang iglap lang ay todas na ang tinaguriang engineer ng Hamas. Isa pang halimbawa ng matagumpay na assassination ay ang mabilisang pagpaslang sa isang commander ng Hamas na si Mahmoud al-Mabhouh. Buwan ng Enero taong 2010. Nasundan si Mahmoud ng 2 espiya ng Mossad na nagdisguise bilang mga tennis players sa kanyang kwarto sa isang hotel sa Dubai. Ilang sandali lang ay tagumpay na naitumba ng mga secret agents ng Mossad ang nasabing commander. Pumutok na lamang ang balita sa kanyang pagpanaw nang bumungad sa cleaner ng hotel ang wala ng buhay na katawan ng Hamas commander na animoy mahimbing lamang na natutulog at may mga bote ng gamot sa paanan nito na para bang siya ay na-overdose lamang. Lahat ng mga pagpaslang na ito ay hindi inamin ng Mossad at ng Israel kahit na alam na ng lahat na sila lang ang may kakayahang gawin ito. Hanggang ngayon, nagluluksa pa rin ang mga miyembro ng Hamas at mga taga-suportang Palestino dahil sa pagkamatay ni Haniyeh. Labis na lungkot at galit ang nararamdaman ng mga taga-Palestine. Para sa kanila, ang commander ay isa sa mga pinakamamahal na politiko dahil sa kakayahan nitong mamuno. Ayon sa presidente ng Palestine na si Mahmoud Abbas, layunin ng Israel na palawakin ang nangyayaring digmaan sa Gaza. Dahil sa nangyari, dagdag pa niya, mas lalo lang magiging mahirap ang usapin tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Nangako naman ang Islamic Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na ipaghihiganti nila ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh. Kahit pa man ibig sabihin nito ay ang malawakang digmaan laban sa Israel at Amerika. Nakaamba na ang Islamic Revolutionary Guards Corps at Iranian Army sa sandaling magsimula na ang giyera. Para kay Khamenei, kailangan niyang parusahan ang Israel dahil sa hindi katanggap-tanggap na ginawa nila kay Haniyeh. Lalo na at itinumba nila ito sa sarili nilang teritoryo. Mas lalong lumakas ang kanilang kumpiyansa na gumawa ng aksyon dahil sa pangako ng Russia na magbibigay ito ng tulong sa bansa. Ang balak ng Iran ay sa tulong ng Hezbollah ay paulanan muli ng napakaraming missiles ang Israel mula sa Iran at Lebanon. Dahilan upang himukin ng Amerika at United Kingdom ang mga mamamayan na lumikas mula sa Lebanon upang hindi madawit sa gulo. Nagpahayag rin ng lalong pagkagalit ang kaalyansang grupo ng Iran na Hezbollah nang paslangin ng Israel ang isa sa kanilang senior officers na si Fuad Shukr sa Beirut. Tila ba sa mga susunod na araw ay mababalitaan lang natin ang pagpapadala ng mga missiles at bomba ng Iran papunta sa Israel. Ngunit tila ba ay hindi pabor ang Iranian President na si Masoud Pezeshkian sa plano ng Supreme Leader na salakayin ng Israel. Aniya ay magiging napakalaking pinsala ang magiging dulot nito sa ekonomiya ng Iran at siguradong libo-libo ang masasawi dahil sa digmaan. Sa kabila ng bantang ito, laging handa ang depensa ng Israel sa anumang klase ng atake. Maaalala na noong April 13, inatake ng Iran ang Israel sa pamamagitan ng pagtira ng mahigit sa 200 ballistic missiles, cruise missiles at pati na rin mga drones. Lumiyab ang kalangitan ng mga oras na yon, ngunit madali namang naagapan ng Israel ang mga missiles dahil sa kanilang matinding long-range Arrow Air Defense System at ang kanilang Iron Dome, pati na rin mga fighter planes na kayang salagin ng mga drones ng Iran. May mga nakalusot pa rin na missiles ngunit kaunti lang ang tinamong pinsala sa loob ng Israel. Maliban sa kanilang matinding paghahanda at malakas na hukbong sa datahan, nasa likod rin ng Israel ang suporta ng Amerika, ang kanilang pinakamalaking kaalyado. At isa ito sa mga rason kung bakit hindi nagpapadalos-dalos ang Iran at mga allies nito tulad ng Hezbollah at Houthis na gumawa na ng aksyon at mapusok na hakbang. Makalipas lamang ang isang linggo mula nang pumanaw si Ismail Haniyeh, ay agad namang pinangalanan ng Hamas ang bago nilang pinuno si Yahya Sinwar. Si Sinwar ang umano'y isa rin sa mga arkitekto ng pag-atake sa Israel noong October 7, 2023 at ang naiwan bilang hepe ng kilusan ng Hamas sa Gaza. Panigurado na panahon na lang ang bibilangin at si Sinwar na ang mababalitaang napuruhan ng Mossad dahil sa kanyang bagong posisyon bilang leader ng grupo at lalo na ang kanyang naging partisipasyon sa ginawa nilang pag-atake sa loob ng Israel noong October 7. Malaki ang tsansa na susunod na si Sinwar sa libingan ni Haniyeh
Kung makakahanap na naman ng butas sa napakahigpit na depensa ng Hamas ang mga malulupit na Mossad agents ng Israel. Bukod kay Sinwar ay patuloy pa rin hinahunting ng Mossad ang iba pang leaders ng Hamas tulad ni Khaled Mishal na muntik na nilang mapuruhan sa Jordan noong 1997 sa pamamagitan ng isang laso na inispray sa tenga nito ng isang Mossad agent, ngunit maswerte pa rin itong nabuhay. Andyan rin sina Khalil Al-Haya na kanang kamay ni Sinwar at 2 beses nang nakasurvive sa pag-target ng Mossad. Si Mahmoud Al-Zahar na nakasurvive din sa isang assassination attempt ng Mossad noong 2003 at sina Muhammad Shabana at Rawai Mustaha na pawang mga kilalang opisyal ng Hamas sa Gaza na pawang may patong rin sa ulo mula sa Mossad. Patunay lamang ang nangyari kay Ismail Haniyeh at sa iba pang mga kalaban ng Israel na hindi tumitigil ang Mossad sa kakahunting sa mga taong may utang sa kanila. Ngunit sana lamang ay magtagumpay ang mga malalaking bansa tulad ng Amerika sa pangako nilang gagawin ang lahat na humupa ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga kalaban nito sa Middle East, lalo na ang Iran. Dahil sa bandang huli, sa kahit anumang gera, mga inosenteng sibilyan ang palaging lugi. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.